parts, no, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon hindi naman about sa bike. So meron tayo ditong sira na mga, yan, ang sira nga pala nitong isa is capacitor lang, yung isa naman is switch. So pwede natin kuhanin yung switch nito, ilipat natin doon sa kabila para magamit yung isa. So ayan, simulan na natin ilipat. So bali ito, ang sabi ng may-ari, ay gumagana siya pero dire-diretso yung kulo. Pag kumulo na, hindi siya humihinto, hindi siya nag-automatic off. So ang sira nito ito. Yan. So sa katagalan kasi kakakulo niyan, nagkakaroon ng kalawang yan dito, tapos nag-stack up na. So nung binuksan ko nga, yun, nadurog na yung mga switch niya. So ayan, ito. Pakita natin, ayan. So ayan, nagkabasag na yan. So syempre, dahil sira na siya, palitan na lang natin dito. Isi-switch natin yung switch dito kasi ito good pa to. Yung ganun lang pagpapalit. Kaya yung mga appliances natin sira, tabi lang natin. Yung mga loob niyan magagamit natin na mga piyesa. Kasi pag binili mo yung mga piyesa niyan sa loob, ang mamahal niyan. So kung mayroon kayong appliances, tabi niyo lang, maayos lang ng pagtabi. Para in case na may kailangan kayong kuha ng piyesa, lipat sa kabila, pwede yon. Although magkaiba yan ng brand. Ito, Micromatic. Ito, Merida. Merida. Yan. Same lang ang loob niyan. Kinlas natin. So, simulan na natin. So, ito yung kukuhanin natin. Yung switch lang. Tanggalin lang natin yan. Nakalak lang naman yan. Ayan. Kunting tulak. Ayan. Tapos, tanggalin natin to. So ito, lahat tayo ginagawa doon. Sa mga bikers, yung nasa bahay na, siyempre wala tayo ginagawa. Yung makain sa full time COVID. Kasi, magastos na yun. So ayan, diba? Kita nyo? Isang-isa lang ang itsura nyan. Isang-isa lang. So ito ang kukuhanin natin, yung automatic off nya. Ayan. Yan. So, yan. Ano ba ang dahilan bakit nasisira ang switch ng electric kettle? Kasi pag nagpapakulo tayo every time ng tubig, yung moist niyan pumapasok dyan. So, sa katagalan kinakalawang yan. Tsaka yan dyan sa loob kinakalawang din yan. So, nasisira yung mga spring. Tapos minsan nagiging grounded na siya kasi yung tubig naka-stack up na doon. So, hindi mo na magamit yung switch. Kasi na siya, grounded na siya, continuous na yung kuryente niya sa loob. So yun yung mga dahilan. So yung isa na gagawin natin ito dahil nadurog na yung switch niya, sobrang luma na kasi. Ang papalitan natin itong ipapalit natin kasi bago pa siya, maganda pa yung switch niya. So ayan, palitan na natin. So ayan, kinalas natin yung ilalim, ayan. Hindi ko na napakita yung pag ng tornilyo. May tornilyo kasi yan dito sa tatlo. Ayan. Tanggalin lang natin. Ayan. Tapos yung wirings naman yan, naka-lock lang yan. Ayan. Nakasuot lang yan doon sa hilahin natin. Medyo matigas nga lang. Iyon. So ayan siya. Tapos itong kabila. Hilahin natin. Itong kabila, ganun din. Tatanggalin din natin to. So ayan, tanggalin natin to. Tapos ayan, natanggal na natin. Pagpapalitin lang natin, ililipat lang natin yung wire dito sa kabila. Ayan. Ganun lang. Ayan. Tapos itong kabila, so dito hindi natin kukuhanin yung ilaw nito at saka yung capacitor niya kasi sumabog na yan, kaya hindi na yan gumagana. Retain pa rin natin yung capacitor at saka ilaw nitong ating ginagawa. So ang pinagpalit lang natin dito mga parts, yung switch lang. Ayan. So madali lang.
pagpalit-palit lang ng wire kasi mga nakasuot lang yan doon sa mga hindi naman nakahinang. Gagawin ko na lang dito, puputulin ko na lang to dito kasi para hindi na tayo mahirapan doon. Nakapix na kasi yun eh. Dudugtong ko na lang yung wire dito. Ayan, putulin na natin. So ayan, hindi lang to pang cable cutter ng bike. So nagagamit din natin sa mga electronics katulad nito. Ayan. Di ba? Bilis. Tapos dito, putulin din natin. Ito natututunan ko lang sa sarili ko kasi syempre napakahirap namang laging magpapagawa tayo ng ganito. Ang mahal. So charge lang tayo ng 300. Minsan may pinalitan pa daw. So yun ang mahirap. So sa ganitong bagay, lalo na mga lalaki tayo, alam natin gumawa ng mga ganito kasi yan, isa na rin yan sa makakatipid tayo sa mga gastusin sa bahay. So ayan, idugtong lang naman natin yan. Yan, ganyan. Okay na, tas kabit na natin ulit. Bago natin pagdugtungin, putol muna tayo nito. Ito yung pang cover tun sa live wire. Ayan. Ito kasi yung pag iniinit, no? Iniinit, ano yan, na lumiliit tas dumidikit siya. So hindi ko lang alam ang tawag, no? Ano naman tayo, nakikigaya lang tayo at kailangan nating matuto. Ayan. So pagpasok natin sa wire, dugtong na natin to. So pitin natin yung sobra ng mga balahibo. Putin natin mabuti. Then pagkalagay natin dyan, no? Lagay lang natin ganon, tapos tulak na natin yung nilagay natin na pang cover. Yan, no? So ganyan lang, no? Pag nakaposisyon na, ayan, pagkatapos nating maihila na yung to rubber na to, initin na natin. Yan. Yan. Kita nyo, mainit. So ayan, safe na siya, nakabalot na siya ng goma, so hindi na siya mag-ground. Balik na natin yung ano niya. So ang ginamit natin, no, ang ni-retain natin na initan ng tubig, yung may chromatic. So ayan, lagay lang natin tong ilaw dyan. Ayan. Tapos ito papunta ron. Ayan, pasok dapat ito. Yan, oh. Yan, hanapin lang natin yung lagayan ng tornilyo sa gitna. Yan, tapos yan, pagkalagay, pag natapat na, lagay na natin yung tornilyo. So ano kung natin ito, gawa ko din siya kasi syempre madadala niya sa bulak, naging siya sa buhay, independent siya. So ayan ang ginawa natin, no? Pinagpalit lang natin yung switch. At yan, wala na siyang ilaw kahit nakapatay siya. Dati, kahit nakaganyan yan, nakailaw siya. Ibig sabihin, hindi siya nag-automatic. Ngayon, pindutin natin. Pag umilaw yan, yan, umilaw na siya. So ibig sabihin, hindi na siya grounded. Kasi dati grounded. So, antayin natin yung tubig. Pag kumulo siya at nag-automatic, kasi ang problema niyan, kahit kumukulo na yung tubig dito, hindi siya nag-automatic off. So delikado, pwedeng mag-create na siya ng sunog. So tingnan natin ngayon kung mag-automatic siya. Yan, tumutunog na siya.
naman yan. Yan. So, ayan. Oops. Yes, okay. Nag-automatic na siya. So, nagawa natin yung problema. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo. Bali, hindi naman ito bike, no? Bali, appliances naman to. Salamat!